lahat, kamusta? Kamusta ang muli sa lahat ng ating mga subscribers, ka-followers, Repa Peeps, ka-Vapors, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating YouTube channel, iVape. And our new video content sa ating simpleng tambayan, not charging or fake charging KC acoustic Bluetooth earbuds. Paano ba baklasin at paano yung plakadong i-troubleshoot yung mga ganitong klase ng problema? Nasa Type-C charging port ba or kaya sa mga spare parts sa loob ng motherboard or yung mismong motherboard ng KC acoustic Bluetooth earbuds. Simple at basic, dapat plakado, naka-support at naka-subscribe, like and share, and don't forget popping our notification bell para updated kayo sa mga daily nating ina-upload ng mga video tutorial dito sa ating YouTube channel, iVape. And now, our first step ng ating video tutorial, don't forget 100% check before disassembly. Yung part ng how to troubleshoot, pero yung pinaka-basic yan, yung paano ba plakadong baklasin yung mga ganitong klase ng Bluetooth earbuds na model is KC acoustic waterproof Bluetooth earbuds. Yan yung mga mahalaga ng part ng ating 100% check before disassembly. Then, kailangan lang nyo i-prepare yung mga basic and common tools like ng screw. Before yung screw, kailangan nyo ng metal spudger. O kaya kung meron pa kayo, mas maganda sa typical na ginagamit kong madalas na metal spudger, mas maganda pa. Kasi medyo basag-basag na yung metal spudger ko. Kaya minsan nagkakaroon ng gasgasa o kaya damage yung gilid. Pero iingatan naman ninyo bago ninyo baklasin yung inyong Bluetooth earbuds light ng ganito ng ating video tutorial. And for our second step ng ating video tutorial, once na nabaklasan ninyo yung motherboard ng inyong Bluetooth earbuds, yung madalas nating mga binabanggit or kaya mga basic and common ways na troubleshooting light ng cleaning ng Type-C charging port or kaya ng micro USB, ginagawa natin yan using toothbrush na hindi ginagamit ng lacquer thinner, lalo na mostly yung mga Type-C charging port. Mahirap po talaga to at medyo maselan once na nababasa. Kaya iingatan nyo yung mga ganitong klase ng Type-C charging port. And our third step ng ating video tutorial about naman sa fake charging. Share ko sa inyo kung paano i-troubleshoot yung mga ganitong problema. Nagpalit na ako ng Type-C charging pin, ganun pa rin hihinto pa rin. Same din sa mga micro USB. Once na nagpalit kayo pero fake charging pa rin, hihinto pa rin at hindi pa rin nagko-continue yung charging niya. It means na may problema sa loob ng PCB board or yung motherboard. Then, kumuha ako ng jumper wire, kinuha ko yung positive line o kaya doon sa paa ng Type-C charging pin, yung kanyang positive, kinonect ko yung jumper wire through sa resistor doon sa mismong main connection or kaya line ng controller ng charging pin sa motherboard. Yun lang yung ginawa ko at 100% nadali ko at nagawa rin naman. Then, any comment or suggestion, drop na lang nyo dito sa ating video tutorial. Don't skip daan sa mga video tutorial natin at maraming salamat sa inyong lahat.